Ay, magandang hapon no mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Maaga tayo ngayon, no. Salamat po sa dumadagdag na subscriber, no. Sobra ho ang tao kahapon sa Nazareno. 6 na milyon pala ho lahat ang dumalo doon, no. At marami hong nasaktan din, eh. O, hindi ho maiwasan, no. Magbigay lang po tayo ng reaksyon dito. Ha? Kwentong politiko, January 8. Nung 8, Digong nagbalik loob na sa simbahan. PBBM hihilutin sa SMI issue, no? Pakinggan natin to. At munti ko sumakita ulo ko rito, sa totoo lang. Magbigay ho kayo ng reaksyon, ha, mga boss. Hep, hep! Break muna tayo sa mga issue at heavy news sa politika. Halika't pasadahan natin ang ilan sa ating mga politiko snitch. Okay. Matapos tila maging kontrabida o banata noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang simbahang Katolika at mga pamunuan nito, mukhang umikot na nga yata talaga ang bilog na mundo dahil not once, not twice, but thrice raw kung dumalo ngayon ng misa si Digong tuwing araw ng linggo. Sa parayaw ni Duterte, sinabi nito na mula noong magretiro siya sa politika, pinili na umano niyang maging banal. Naika niya, he is a very holy man at a whole new human being. Matatandaan noong Sabado, spotted ang dating Pangulo na bumisita sa lamay ng yumaong si dating CBCP President. Tumatayo ho yung balahibo ko sa sinasabi nitong anchor na to. Newscaster ba ito? Fernando Capala na kinokonsidera umanong mabuting kaibigan ni Digong. Malaki ani ang naging impluensya ng naturang Catholic leader mapa-personal o political career ni Duterte. Bukod sa pagsisimba, pagbabasa ng mga libro at dyaryo ang nagbibigay aliw sa dating Pangulo sa kanyang ika nga masayang retirement life. Kaya nang tanungin tungkol sa balitang political comeback nito sa 2025, saan niya? Politics po. I'm retired. Retired na talaga. I'm tired. I do not have plans heretofore. Naniniwala pa ba kayo rito? Eh, puro ganito lang naman sinasabi ito eh. Hindi ako takba. Di ba? Sawa na ako. Pero siya raw number 1 daw siya sa senatorial survey. Tuloy. Wala, ayoko na. Well, ayoko na ng politika. I am a very holy man. I'm a very holy man daw. I'm whole. I'm a whole human being now. Kung si Digo Tagal ka ng holy man, ano ka ba naman? Di ba barkada mo si appointed son? Balik simbahan na raw siya. May sarili simbahan yung kakosa mo, di ba? Ano ka ba naman? Alam niyo mga boss, pag talaga mahina naturalesa mo rito kay Digong, ano ko ewan ko. Ano pinaniniwalaan ng tao dito, mga boss. Totoo lang, sakit sa ulo, no? 3 beses na raw siya magsimba. Baka doon sa kingdom ni Kibulog, gaganda ng ano doon, di ba? Pastoral, ewan ko, Digong. Kung paano napaniwala na ito tao, no? Ito pa, may balita pa ho yan. Tinanong ko lang ko sa dulo, dinulo ko. Kasi nga, yun nga, sabi niya, I am a very holy man. Okinawa, Japan, ano ba? Pilipinas! Dito tayo sa umpisa.
Yung maghapon. Araw ng Lunes, January 8, 2024. Ako si Mitch Limat. Magandang gabi sa iyo, Partner Jigo. Magandang gabi, Partner Mitch. Siyempre sa ating mga taga-subaybay worldwide. Mahaba-habang kwentuhan na naman ito, kaya patuloy lang po kayong tumutok. Meron tong Politico Live, 38,300 subscriber pala ito. Tuloy-tuloy. At merong 1,800 views one day ago na. Mukhang mahina pa, batak na ito. Tuloy-tuloy. Tumutok, ako po si Jigo Postolero. Hindi. Narito muna ang ating mga political headlines ngayong gabi. Tandem ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte nakabawi sa bumabang approval rating noong isang taon. At sinibak na dating Little President ng gobyerno may kinalaban nga kaya sa pag-usbong ng illegal drug issue ni PBBM. At President Bongbong Marcos lalapitan ni Digong para sa SMNI issue. Para naman sa ating Politiwo of the Day, Ating Pangulong Rodrigo Duterte nagiging madasali na raw ngayon. Matagal nang madasaling kay Kibulo yan. Kau naman, ano ba yan? Minura-mura niya nga yung mga, ng mga pari-pari, pati Diyos eh. Kaya si Kibulog ang niyan eh, fans niya. Ano ba? Tuloy. Detalye ng mga balita, bahagyang tumaas ang approval ratings ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President. Ano ba yung mga rating na yan? Sino ba gumagawa dyan? Puro katakataka yung mga ang survey, tumaas yung rating. Ano nangyayari sa mundo o Pilipinas? Pambira. Tuloy. Sara Duterte nitong fourth quarter ng 2023. Batay sa survey ng Pulse Asia, pumalo sa 68% ang approval rating ni Marcos nitong December 2023 mula sa 65% nitong September 2023. Malaking bawi ito matapos bumaba ng 15 points ang rating ng Pangulo noong September 2023 survey. Habang tumaas naman sa 74% ang approval ratings ni Duterte mula sa 73%. Magandang simula rin ito sa paglumok ng approval ratings ng Vice Presidente matapos bumaba sa 73% ang ratings nito mula sa 84% noong June 2023. Samantala, Lain mo, tumataas pa sa approval rating. Ay, iyak ka rito mga boss. Tumataas pa. Okinawa, Japan. Ano ba? Sana itong mga Diyos na bahala sa inyo mga nagsusurvey kayo. Sino ba sinusurvey na itong mga to? Okinawa, Japan, oo. Bumaba ang approval ratings ni na Senate President Juan Miguel Zubiri at House Speaker Martin Romualdez, kung saan mula sa 50% ay nasa 49% ang kay Zubiri, habang mula sa 41% ay nasa 39% na lamang ang kay Romualdez. Tagilan mga survey. So kaya sila nagsusurvey mga boss? Joseph. Nakamote. Hindi nyo pa gawing 100%. Gugug kayo. Tuloy. Usap-usapan ng mga marites sa mundo ng politika kung may kinalaman nga ba ang dating Executive Secretary ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na si Atty. Vic Rodriguez sa pulveron video nito. Sa panayam ng politiko sa dating Presidential Advisor for Political Affairs na si Ronald Llamas, nagtanong ang isang politis-scooper kung si Rodriguez ba ang may pakana ng issue ni PBBM. Bagamat hindi diretsahang sinagot,
Sinabi ni Llamas na posibleng may kinalaman si Rodriguez bilang dating malapit sa Pangulo pero hindi niya idinidiin ang akusasyon. Samantala, kumpiyansa ang dating gabinete na hindi tatalab ang pulveron video ni PBBM para mapatalsik ito sa pwesto. Hindi talaga tatalab yan. Noong pa sinabi yan, kampanya pa lang, sinabi na nga ni Digong, nagpupulburon yan. Kaya lang, sabi ni Digong, galit siya nagpupulburon, no? Di ba mga boss? Bakit katandem pa nung anak niya? Alam niya na nga nagpupulburon. Yun ang tanong dyan Kaya parang kawawa na talaga si Juan de la Cruz, ginagago nito. Di mo pinahuli. Bukod niya sa pulburon na yan, meron pang mga issue nun yung non-filing of income tax return, 82, 83, 84, 85. Tapos yung non-payment of state tax na 203 billion. Ang dami. Pero nakatakbo. Di ba? Tapos ngayon sabihin niyo, yung pulburon lang na yan, makaka-apekto kay His Excellency. Simple tuloy. Pwesto. Illegal yun, no? Yan. O ikaw nagdodroga, illegal yun, Si no? Llamas. Pero yan ba impeachable? Of course, impeachable yan. Pero alam naman natin na impeachment is a political process. It's about numbers, di ba? So, at this point, medyo improbable yung impeachment. Kung sakaling totoo yan. Kalawa, ay pwede namang sabihin ng gobyerno, sa panahon natin ngayon, sa panahon ng artificial intelligence, may mga deep fake. Yun, yung maski pakita pa nila yung pulburon sasabihin ni His Excellency, hindi ako yan. Gawa-gawa nyo lang yan, kung hinuli nila sa akto, pero yung retrato, wala yan. Ang daming ginagawa, di ba? Lalagay yung mukha ni ganun doon sa mukha ni ganyan, tapos, di ba? Kaya walang ka-bearing-bearing Totoo. Pero kung sana, nung nagngangak si Digong na meron isang kandidato na nagkokokay, di sana hinuli niya. Di ba? Lahat lang. Tuloy mo. Matapos ang matagal-tagal na pananahimik, muling humarap. Doon ako nawindang. Matapos ang matagal-tagal na pananahimik. Kailan ba na naman nanahimik si Digong? Ay, nako. Ano naman balita to? Matagal-tagal na pananahimik. Kailan ba yan natahimik? Di ba? Tuloy nyo. Harap sa publiko si dating Pangulong Rodrigo Duterte at sinagot ang ilang mga issue na kinakaharap nito tulad ng investigasyon ng ICC, destabilization plot laban kay Pangulong Bongbong Marcos, at usap-usapang pagbabalik sa politika at ang issue ng SMNI. Nakatutok sa balitang yan si Peter Marie. Bilang ang issue sa International Criminal Court investigation, destabilization, maging ang suspension ng SMNI sa mga sinagot ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa presko ng PDP Laban, ikinagulat ng dating Pangulo nang matanong siya tungkol sa umunang sikretong pakikipagpulong niya sa militar at pulis. Ayon sa dating Pangulo, komportable siya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayaw na raw niyang makialam kahit pa sa mga issue may kinalaman sa political partnership ni na PBBM. Ayaw pang makialam nung lagay na yun. Ano ba ito report na to? At Vice President Sara Duterte. Kid Duterte, retired na siya sa politika at wala na siyang planong balikan ito kahit pa sa midterm elections. Ayon naman ng pansinin ni Duterte ang issue ng ICC. Aniya, ano man ang kanyang ginawa sa kanyang giyera kontra droga ay para sa kabataan at sa buong bansa. Samantala, plano para sa kabataan, dami nga nangamatay na kabataan. Di ba, mga boss? Para sa droga, para sa kabataan, daming nangamatay na mga kabataan, mga nag-aaral, may kinabukasan nangamatay. Walang kalaban-laban, di ba? ni dating Pangulong Duterte na makausap ng personal si Pangulong Marcos Jr. patungkol sa issue ng ayaw niya na raw makialam, pero kakausapin niya si Bongbong. Di ba? Bongbong. Mamaya maganda ho yung collab natin. SMNI. Pinuna ng dating Pangulo na tila hindi tama ang naging proseso ng NTC nang suspindihin ang operasyon ng SMNI. Ako si Peter Marie para sa Kwentong Politika. Mana yan.
Hindi raw tama yung naging desisyon ng NTC. Alin ang tama? Yung mag-red tag kayo na mag-red tag at magkalat kayo ng fake news. Diba, mga boss? Tsaka dapat nga, tahimik na to. Meron. Tapos sabihin niya, matagal na nahimik. Meron nga siyang programa sa SMNI, kaya nga siya ganyan, diba? Yung gilitan niya, gigang ng masa, o diba? Ay nako mga boss. Ang nakakawindang ho, yun nga, nagbalik simbahan daw. 3 beses daw siya magsimba. At, I'm a holy man. Tak. Woo! Sino kaya nagsabi sa kanya na holy man ka na ngayon? Baka si appointed son. Mula ngayon, ikaw ay isa ng holy man. Sabi ni Digong, magmula ngayon, ikaw Digong ay isa ng holy man. Tak! Ayaw. Shout out Misael. First, sabi niya. Librado Ludovico, shout out Ito yung comments sa akin, ka-vlog ko kagabi. Opo. Blessed morning po, Roque, and to all Roque Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Matapang lang yang sa bunganga, urong din ang backlog niyan. Sa bandang huli, ICC rin ang laglag. Pwede sabi ni Dibo. Malapit na siya maging holy man. Pag lumabas na ho yung warrant of arrest, huli men, sama niya si Bato, huli Bato, puro sila huli, baka si Sara, huli Sara, marami silang huli, Kalat ni Baya, shout out, Marichar, welcome to the club, Marichar, Marichar, lahat na kinausap ni Digong nyo, sobra takot ng hari ng kadiliman. Lahat na kinausap na ni Digong nyo, sobrang takot ng hari ng kadiliman, sabi niya. Welcome to the club, Marichal. Sabi ni Kalat ni, hello, Miss Akira Milus, pleasant day, be well, sabi niya. Kalat ni ulit, good afternoon, Karoke. Pitikin mo na nga, Karoke, sabi niya. Be well, Mama Bear. Okay si Mama Bear. Kalat ni Baya ulit, I tell you people, namimigay na naman ng bigas ang santong kabayo. Kaya mag-ingat kayo. Paano kayo nakalaya yun, no? Okinawa Japan, ano ba? Ang daming kaso, Edgardo Pangilinan, shout out, wala kasi BBM is rule of law. He does not interfere sa mandate ng agency. Ben Torres, shout out, hindi niya kaya si Lisa. Yun. Totong Gonzales, shout out, good evening, Sir Rox. Sa palagay ko po, kahit magkausap sila, alam na ni BBM ang gagawin niya dyan. Pasok sa kanang tenga, sigurado lalabas agad sa kaliwang tenga. Usapan nila, alam niya na traidor ang kausap niya. Hindi po pipitsugin ang mga Marcos. Totoo yan. Ito nga lang, masyadong minatamata ni Digong to, weak leader, Kaya yan, pag nabola niya yan, talagang wala na tayo masasabi. Tama si Digong, weak leader nga siya. OG Castaneda, shout out, di bubulahin, makikiusap ang totoo, hindi bubulahin, makikiusap ang totoo, hindi SMNI ang agenda niya, ICC ang ipakikiusap niyan. Sigurado yan. Pakikiusap niya na lahat, kikiusap lang naman, di pakikinggan siya ni Excellency, Danilo Santos, shout out. Pag bumigay si BBM, Boss Rox, weak na talaga siya. Iisahan lang siya ni Digong. Totoo. Alam niya yan. Alam niya sigurado yan. Ginagago na nga siya. Kanina, may pinakita naman si kumakain naman si Duterte ng pulburon.
Dati si Sara nabibigay ng pulburon, ngayon si Duterte pulburon. Ang problema doon, bakit kinukunan pa ng picture, no? Talagang nangangasar lang sila, di ba, mga boss? Stick War Legacy, shout out. Stanley Digong pangkanto eh. Sadyang mahina pala talaga itong mamang ito. Puro yabang lang. Pero sa totoo, discarding ogag lang, probinsyano ang dating. Pang Davao ka lang, boss. Dami mong nauuto dyan. Huwag kami dito. Yannick Ordobe, shout out. Bumait si Duterte dahil may gustong pabor kay BBM. Bubudulin niya. O, yun talaga yun. Lang ka naman di alam ni bakit ka pa naging His Excellency kung kaya kang budulin ni Digong, di ba? Mga boss, ha? Stick War Legacy ulit, oh. Digong, kapal mooks talaga ang hayop na to. Ang plastic mo, sir. Paawa, ipik ka pa ngayon. Antindi mo, boss. Booking na style, humihirit ka pa rin. Dugay ka na sa earth, tonto ka paghihapon. Evelyn, shout out, ha. Ang batang maliit, kapag nagyayabang at nagsisinungaling, nakakatuwa. Pero ang matanda, kapag nagsisinungaling, nakakabwisit at nakakairita. Totoo yan. Oo, totoo yan. Naniniwala ako sa dyan, Evelyn. Kalat niyo. Bless, get well soon, Miss Leonora Roque. Bless you. Regards, sabi niya. Sumagot si Rinaldo Gonzales. Bless, get hell soon, Mr. Harry Roque. Regards. Si Harry Roque naman ang inaano mo, ha. Ladies Anita, shout out. Gandang gabi po, Sir Rox. Gandang gabi po, Sir Roque po. Sensya na po kung na-late sa vlog mo po ngayon. Galing po kasi ang hospital po, huliman at mahayahabol din. Sensya na po. Okay lang, Ladies Anita. Anong ginawa mo ba sa hospital? Nagpatingin ka? Maril Pabianak, shout out, ha. Good evening po, Tay, at sa mga Rocky Warriors. Pag nauto siya na matanda, back to yaw ulit ang mga yan sa SMNI. At kung ano-ano namang kahinatnan, his fault kung mabalikan sila ng taga Davao. Pero kapag mag-interfere ang lady in Malacanang, bagsak ang balikat ng matandang magulo. Sa totoo lang po, Tay, hindi na siya makasalita ng diretsyo at malinaw. Stay healthy po, Tay. God bless. And to all Rocky Warriors. Viva, mahal na po ang Jesus Nazareno. No. Puti, wala yatang namatay. Oo. Mayroon maraming nasaktan, 400 mahigit na. Oo. Ladies Anita ulit, oh. Sabi nga ni Digong nyo, wala daw siyang masasabi ng paninira kay BBM. Ubod na sinungaling yan. Si Kilkil, kunwari lang yan si Duterte. Bubulahin niya lang si BBM. Dasal ko, hindi siya mabola ng bibig ni Digong nyo. Wag naman. O, totoo. Ha? Alam nyo, pag itong Duterte nakabalik sa pwesto at nakapangibabaw na naman, kasalanan na ni His Excellency yan. Hindi siya Excellency. Ha? Bakit? Hawak niya na lahat ng alas eh. Pwesto, lahat. Si Digong nun, pag sinabi ni Digong na sarado. ABCB, di ba? Pag sinabi ni Digong na sisirain kita, kulong si Laila de Lima. Di ba? Pagbata ka ni Digong, mahirapan sila, di ba? Ngayon, nakapwesto si Digong noon. Ngayon, wala siya sa pwesto. Di ba? Ladies Anita ulit to. Napaka-peste niya si Digong. Sa 100 na salita niya, swerte may tumama. Sa pagmumukha lang ni Digong nyo ay hindi mo na pagkakatiwalaan. Kahapon yung mga sagot niya sa mga interview kay Digong sa media tungkol kay BBM, biglang nag-iba ang mga sinasabi niya. Puro mababango na salita. Pabango sila ni Baklang Buteteng Roque.
kwek, ng tabas ng salita at nabubudol sila magsalita. Nabubulol silang magsalita. Halatang plastic ang buwisit. Bahala na si Batman sa kanila. Totoo yan. Ladies Anita ulit. Yung programa na yan, SMNI, sa masa, ang isa sa ipinakikiusap niya kay BBM at pati na yung kumpare niya nga daw na si Kibulok na rapist. Ipinapakiusap niya daw yung sa FBI. Sa US FBI. Katawa-tawa itong killer na digong nyo. Totoo, ewan ko pag talagang, pag nakalusot itong magkosa na to, talagang kasalanan na ni His Excellency, di ba? Ed Torres, shout out. Gandang gabi po, Karox. Isa po ako sa nabigyan ng Poong Nazareno. Taus-puso po akong nagpapasalamat sa itim na Nazareno. You're one in a million, Ed Torres. You're one in a million. Totoo. Ako, kung mahirap na ikwento, mahaba po kasi ang karanasan ko dyan. Totoo. Magmula pa po sa aking ama. Hindi po kami pinabayaan yan. Kaya hindi talaga. Yung anak ko, stage 4, dengue, bata, wala nilipat ko na dito, dinala ko ng Maynila dahil kung hindi ko naka-guide siya na ialis mo, naririnig ko na paano niya ako tinuruan. Kung mahinang-hina, wala yung mga naririnig ko, patay. Kasi mali yung paggagamot dito. Malayong-malayo nung naidala ko siya sa Children's Medical Center. Matagal na po panahon ito. Dito, ang ganda-ganda nung ipinasok sa ospital. Halos 50-50 na nung aking inilabas. Doon ako nakapagdasal nang magmula rito sa Itiyagi hanggang doon po sa Maynila ng napakahabang dasal. Ang sinasabi ko, mahal na po ng Jesus Nazareno, hindi ko ito kakayanin. Wag po. Iba ang nasa isip ko nun. Kasi talagang iba, masama ang nasa isip ko. Pero week time. Diretso, pagdating namin Children's Medical, diretso na po siya sa ICC. Sa intensive care unit na agad. Doon na po siya na diretso. Within a week, parang sabi ng doktor, tatay ang tawag sa akin ng doktor doon. Mga residente ron sa kay doktor Doktora Del Mundo, Children's Medical. Pwede kayong magpamisa. Miracle baby yan. Yung iba, matatanda pa, hindi nakakalusot sa ganyan. Stage 4 yan dengue ng bata Napabayaan nga Kaya napagmilagruhan ng bata. Sabi ng doktor mismo ganun po yun. At marami pa akong experience dyan sa mahal na pong Jesus Nazareno na talagang hindi ko nakakalimutan. Tuloy natin. Raul Villanata sabi niya, greetings Kuya Rox. Pag nauto ni Digong nyo si Makoy Jr., walan si Digong nyo pa rin ang amo. Totoo. Yun ang may sumada niyan. Pag naputol to. Sumagot si Johnny Bigud. Yan din ang inaalala ko. Sana lang ay hindi magpaloko o magpabola itong BBM dito sa Digong nyo. Yun nga. Yun lang yan. Sabi ni, pag nabola siya niyan, pag nagkita sila ni Kibuloy, galing mo talaga, bossing. Sinabi ko sa'yo, kayang-kaya ko yan. Wala yan. Weak leader yan. Ganun ang aabutin niya yan. Paano? Tuloy ang SMMI na yan. Tatay tayo dyan. Rawon Valencia, shout out. Good morning night, bossing. Napanood ko kay Attorney Clear. Iniwan na sila sa ere ni Duterte. Pati yung mga generals problem. Tinanggi na rin. Nakausap niya. Ngayon, hinahunting pati yung mga pati yung may sayad na kapitan, tahimik na. Naglagan time. Hindi, baka
Baka yun nga ano ni Duterte. Wala akong alam dyan, ha? O, basta tayo, usap tayo. Huwag mo pagalawin yung SMMI. At saka ako, salba mo ako sa ICC, ha? O, so, ganun yan. Basta itong January, yan ang kaabang-abang. Oo. Sumagot si Ted, totoong laglagan sa pagpapapogi ni Digong kay BBM para di siya ipadampot nito sa ICC. ICU pala yung anak ko. ICU, Diretso Intensive Care Unit. Oo. ICC, tuloy ako na ICC. Pati DDS vlogger niya, tinawag niya mga stupid, gago, dahil naniniwala sa kanya hindi na siya presidente. Paano siya pagtitiwalaan ni BBM ngayon? Yun talaga yun. Ha? Shout out Tia Deli. Friend Sherby sa PEDA. Christy Ansel, shout out, ha. July 7 Alcantara, shout out sa inyo. Sabi ni Friend Sherby, muli po impong basyang Team Tia Deli ay bumabati po ng magandang buhay sa atin pong lahat, mga Rocky Warriors the Great. Ganun din po sa iyo, Sir Rox. Masasabi ko lang po sa topic mo today, huwag magpauto, maging matalino, dapat sikuting. Huwag magpauto at maging matalino, dapat sikuting. At huwag magpabudol sa matalinong matching. Kung ayaw mong sa bandang huli, si Ingkong Joker, pagtawanan ka ng bonggang-bongga, sabay-sabi habang humahagakpak ng tawa. Sabi ko sa inyo, utu-utu yan eh. Dalawang bagay lang po yan, Sir Rox. Siya ang manlamang o siya ang malamangan. Siya po ang nakaupo. Kumpas niya po dapat ang masusunod. He should break the rules. What Ingkong wants, Ingkong gets. Malupit po ang sinapit ng ABS-CBN sa kanyang pagiging diktador at Hitler. Marami po ang nagdusa at nadamay sa wala pong awa at pusong desisyon. Now, it's payback time kasi marunong po ang Diyos, Sir Rox. Hindi po araw-araw Pasko at piyesta sa mga taong maiitim po ang budhi at wala pong konsensya. Kung ayaw po ni Kuting na siya may pagsisihan sa bandang huli, tamang hustisya po ang taong bayan ang kanyang dapat pong piliin at panigan. Totoo yan, Prince Elvin ka. No more further question, Your Honor. Impong basyang, i-exit na po muna. Hanggang sa muli po. Huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Ang ating pong tunay na Panginoon, tunay pong mahiwaga at mapaghimala. Sa mga may topak, may sayad, mapanlinlang, huwag po tayong sumanib at magtiwala. Hanggang sa muli po, ang inyo pong sa lahat pong nagmamahal, wala pong topak, pero makulit. Ito po ang asungot ninyong Tia Deli. Siyempre po, isang malupit pa shout out sa ating Sister Grace. Sister, si Pong Jesus Nazareno ba ang nasa puso mo? Sana wag kang magpalinlang sa kinang ng pera o anumang yaman. At the end, wag mong kalilimutan, sister, walang value kasi lahat maiiwan mo. Much yet, gawin mo ang dapat at tama. Hanggang sa muli po, ingat po tayong lahat. God bless po. God bless, Tia Deli. Ferdinand San Juan, shout out. Good evening po, Karox. BBM, huwag kang padadala sa strategy. Pakipag-usap ni Digong. Baka umikot ang gulong ng kapalaran at mapunta ka sa ilalim ng mga yan. Maging wise ka, BBM at Madam Lisa. Mag-isip kayo ng 100 times plus 1. Dasal, patnubayan at gabayan po tayong lahat naman na pong Diyos. Panginoon Diyos, sabi niya. Marita Ibardola. Marita Ibardolasa, welcome to the club. Konti lang kampi kay Digong kaya mabait na siya kay Marcos. Totoo yun. Shirley J. Sir, shout out Alam mo po, Karox, yan ang hirap. Yan ang
Alam po, Karox, yan ang mahirap. Tumakbo lang sila sa politika dahil kasi sa pangsarili nilang interes. Wala naman talagang unity team. Kaya, ayan, nagkakaloko-loko na. Mahirap talaga pag hindi buong puso kang maglingkod sa bansang Pilipinas. Ayan na naman, si Digong. Nang uuto na naman. Alam naman natin na may dalawang muka si Duterte. Lahat naman kay Duterte pag hindi nagkaigi, joke lang sa kanya. Ay, po. Totoo yan. Shirley J. Sir. Problema nga dyan. Presidente ka, wala kang ginawa kundi puro joke. Elizabeth Iscaria, shout out. Good evening, Sir Rox. Di ko alam kung ano nga ang dapat nilang pag-usapan. Sila Digong at BBM. Kung ano naman yon, nagbubulahan lang yung dalawa. Siyempre, di naman pwedeng magrambulan ang dalawa. Totoo yan. Oo. Elizabeth Iscario, sabi niya. Ang sa akin lang, dapat di pabubola yung BBM kay Digong na pigilan ang mga taga-ICC. At kung pagsasara ng SMNI, puro pambobola lang yan at dyan, eksperto si Digong ang magpaikot. Kaya ingat-ingat yung BBM na yan at baka magkatotoo sinasabi ni Digong na weak leader siya. Hay, ewan. Totoo yan. User, shout out user. Napakalaking pagkakamali ni BBM kung tutulungan niya si Digong na ibalik na bigyan ng prangkisa ang SMNI. Totoo. Para siyang kumuha ng batong pinalo niya yung ulo niya. Yun nga lang, pinalabas yung dalawang MPA. Yung si Badoy, saka si Celes eh. Nung nakalabas na, tinira na naman yung Kongreso di ba? Ginawa pang gago yung Wala akong sinasabi, sabi ni Celes, di ba? Yun ang sabi niya, pero wala akong sinasabing resource person, di ba? Ay, naku. Putos na mga kaya klase dila niyan. May hati kaya sa gitna. Nakita kayo yung dila ng ahas. Ted, shout out Ted. Kung ako si BBM, hindi ko pagbibigyan si Digong. Sa dami ng sinabi niya at pagbabanta sa gobyerno, dapat nakakulong na siya eh. Di na dapat siya pagkakatiwalaan ni BBM. May pa-indirect talk pa siyang nalalaman. Di gawin mong tulay si Lord Kibuloy mo, tingnan natin kung ano ang mangyayari. Totoo, di ba? To. Normando Reyes, shout out. Digong is acting like a Trojan horse to BBM. If he takes Digong offer of peace, that will be his downfall. Totoo. Sana itong mga vlog na to makarating kay His Excellency, di ba? Para malaman niya yung mga payo ng mga Rocky Warriors. Di ba? Shirley J. Shirley Esteras. Welcome to the club, Shirley Esteras. Hello po, Mr. Rox. Kung may Mrs. Stone, siyempre, tatapatan nyo rin ng Rocky. Mas matigas po pakinggan, a wise man built his house upon the rock. At apo, ay apo. Nawawala ako sa gusto kong i-comment dito. Ay apo. Baka yung press conference din ni Tanda sa Davao kung saan niya nilaglag ang mga generals niyang nag-aatim na magkukuratsa at si Hitad at iba pa niyang ngaw-ngawerang alipores ay baka matawag din na fake news sila. Kasi gawa naman ni Tandang plataforma ang Davao news conference niya para ulitin at gaguhin ang PBBM sa bigla niyang pagpuri at pagiging comfortable niya kay BBM. Oy, tanda ng Davao, dami mong kademonyohan at
kung sino-sinong ginagamit mong plataforma, nandadamay ka pa sa sobra mong kasing kalastugan na wala na ang SMMI nyo, nikibaliw, hindi kinagat ng masa. Matatalino na ang mga Pinoy, kagaya ni Mr. Rocky at mga commentators niya. Yun lang po, ay thank you very mucho. Have a nice day, everyone. Welcome to the club, Shirley Esteras. Alulalia, shout out my friend. Kapag sa parating na panahon ay milyon pa din ang pumupunta sa translasyon, marami pa din ang mahihirap na Pilipino. May mayayaman bang mananampalataya dyan? Marami, friend. Marami. Sa totoo lang, marami. Alam mo, friend, yung mga namamanata dyan, hindi nagugutom yan. Bakit? Merong mga restaurant na nagbibigay ng pagkain dyan, nakapak na para kumain sila. Tubig, nung binata ako, meron kaming maliit na kainan. Nakahanda na yung namin dyan, yung malamig na tubig na nakalagay sa plastic. Marami, kaya pagdaan ng mga deboto, bigay na lang ng bigay, talagang tontuwa sila. Dumadaan sa harapan ng tindahan namin yan, friend. Maraming mayaman dyan na mamanata dyan. Hindi naman na sila pumapasan, pero yun nga, tumutulong sila. Oo, maniwala ka, friend, Alulalia. Tulad ng nasabi natin, sabi niya, yan ang gusto ng politiko. Maraming hikahus at maraming titingala sa kanila. Totoo yan. Tunay na masamang nilalang si Duterte. Hindi na siya dapat bigyan ng puwang na magkaroon pa ng kapangyarihan at tuluyan ng tapusin. Magandang araw sa Rock at sa mga ka-warriors. God bless. God bless, Alulalia. Jun Lagon, my friend, shout out Sabi niya, good day, Manong Roque. Okay lang na mag-usap si Bongnet at Biggs. Total, sanay naman dyan si Bongnet. Di ba panay ang biyahe niya? Nakikipag-usap sa ibang bansa. Ang dami niyang nakukuhang pledges. Pero wala namang nangyayari. Ganyan din ang kakalabasan ng usapan nila. Walang mangyayari. Sana, friend yun, ganun nga ang mangyari. Malamang. Pero yun nga. Pag may nangyari dyan, malalaman natin agad. Pag nakabalik yung SMMI sa ere, sabi ni Dingok, sabi ko sa iyo, parang Kibuloy wala yan. Pag ako nagsalita dyan, tupi yan. O, di ba? Tartar 2. Welcome to the club, Tartar 2. Idol, sana mabigyan mo din ng reaksyon ang vlog ni Mang Isidro Labrador. Magaling yun. Magaling yun. Oo. Magaling siya. Pinapanood ko siya, Tartar 2. Cassandra Daisy, hayaan mo pagka may mabangis kasi si Labrador mabangis siya. Cassandra Daisy, sabi niya, Mr. Rox, ikaw ang unang nagtanong kung bakit hindi kinuha ni Duterte na Vice President si Marcos. Walang tiwala sa isa't isa. Galing mo talaga, Cassandra. Yun. Cassandra Daisy ulit. Happy birthday kay Warrior Jane. Montik naging kasabay ni Jane yung piyesta ng Quiapo Kung nakakasabay yung piyesta ng Quiapo, hindi ka na maghahanda. Kasi nga, maghahanda na ang Quiapo para sa iyo, di ba? Parang ako, pag birthday ko, hindi ako naghahanda. Bakit? Nagkakabit na sila ng bandarita sa Quiapo Sabi ko, sayang yan Kasi ang birthday ko, Fiesta na San Roque. Kaya nga pangalan ko, Roque. Asar na asar sila. Kaya naghahanda sila pag birthday ko. Ako hindi. Jane L. shout out si Rox, sa ginawa ni Sarah sa bata na binigyan ng pulburon tapos sinabi pang nakaka-addict is the best straw for BBM na wag pagkatiwalaan ang mga dudes. Sa palagay ko naman, why si BBM at Lisa
para di papawala kay Diggs. So, sana nga. Pero talagang pag nabawala sila niyan at nakapag-operate pa rin SMMI, ayoko na. Magpapalit na ako ng magpapalit na ako ng topic dito. Oo, ayoko na yung politika na yan. Oh. Shit. Wala na mangyayari dyan. Pag nakapag-operate ang SMMI, hindi rin tutulong si Marcos sa ICC. Wala. Hindi rin paparesto. Di ba ganun mangyayari dyan eh. Doon nga ang basihan ko yung SMMI na yan eh. Oo. Jane L. ulit oh. Ang uri ni Diggs ay dangerous para pagtiwalaan ni BBM. No, totoo. Sinabi naman ni Trillanes friend eh. Halangang bituka niyan. Kathleen Remo, shout out Kathleen Remo pala, oo. Sir, good day. Sa palagay po namin, hanggat nasa likod ni Marcos Jr. ang kanyang asawa na si Lisa Araneta, malabo po na maliis ng daan si Marcos. Si First Lady po ang matatag, matuwid, magdesisyon. Mukha po ang daan sinusunod ni Marcos. Mga patakaran ni President Aquino. May lawyers at kaibigan si Pinoy at First Lady. Si Lisa Araneta po nasa likod ng matatag na paninindigan. Totoo yan. Totoo yan, my friend. Ako rin, hindi na sinasabi ko eh. Maraming magiging advisor yan. Si His Excellency. Kathleen Remo ulit oh. Parang gusto po niyang ipagawa kay Marcos yung ginawa niya pagtatakip sa mga killer at mga nagnanakaw lalo na nung panahon ng Parmali. Super sinungaling. Totoo yan. Reynaldo Gonzales, shout out Iisa lang kalalabasan ng usapan ng dalawang presidente na yan. Shake it to the left and shake it to the right. Kukurap doon sa left, kukurap doon sa right. Usapang lasing yan. Isang mukhang lasing at isang mukhang running. Patawa naman ako, Reynaldo Gonzales no? Iisa lang kalalabasan ng usapan ng dalawang presidente na yan. Shake it to the left and shake it to the right. Kukurap doon sa left, kukurap doon sa right. Usapang lasing yan. Isang mukhang lasing at isang mukhang praning. Targis. I know. Happy Kansay, shout out Federico Mandak, shout out. Sabi niya, diyan ako bilib sa'yo, Sir Rox. Galing mong analyze. Pag nauto ni Digong si BBM, tapos na ang laban. Pupulutin sa kangkungan ang administrasyong ito. Totoo. Pati si Romualdez, todas din. Huwag na tayong mag-eleksyon. Hindi na din ako manunood sa mga vlog about sa gobyerno. Sayang lang yung pamumuna natin. Magtatanim na lang ako ng kamote. Bahala na si Lord. Yun din ang di ba sabi ko, Federico, pag nauto siya, yun din ang plano ko, maghahanap na ako ng ibang content. Baka balikan ko si Kabayo. Oo, binibira siya ng binibira ni Mike Cervera. Oo, baka balikan ko siya. Oo. Akit sa ulo. Federico Mandak ulit Palagi ko nilalaro lang ni BBM at Lisa si Digong. At si Amy naman, kung baga sa baraha, ay joker. Yun tuloy yun. Parehas tayo ng matagal nang hinangad ng mga Marcos ang makabalik sa Malacanang. Nandoon na sila ngayon. Bibitawan pa ba nila yon? Isip-isip din, Digong, pag may time, ha? Ang galing din to, Federico Mandak, Reynaldo Gonzales, sabi niya, Sir Rox, ano masasabi mo sa topic ni Mab tungkol sa debosyon o fanatisismo? Panoorin niyo po bilang deboto rin kayo. I need your proper comment on this matter. May mga nag-unsubscribe daw kasi sa kanya. Alam mo, Reynaldo, may iba-ibang paniniwala
O may iba-ibang paniniwala. Hindi ko pwedeng pakialaman yung nasa utak ni Mab. Kung yun siya, di yun siya. Ako ito eh. Kasi eksperyensado talaga ako dyan. Oo. Bata pa ako. Mula nakaisip ako, dyan ako eh. Nung binata nga ako, bata, siguro mga teenager, mga 10 years, 11, 12, ganyan, elementary, whatsoever. Quiapo choir kami, kumakanta kami sa misa, sa Quiapo na yan, sa Quiapo Church. Oo, matagal kami dyan. At yung tatay ko talagang, mahirap magkwento, mahaba. Oo. Hindi alam ni Mab yun. Iba naman ang ano ni Mab. Iba naman ang ano ni Mab. Marami naman nagsasabi ganyan. Bakit ka nagpapakahirap sila? Parang umasan dyan. Gano'n. Subukan nila. Bakit? Ganun lang yun. Basta sinasabi ko, lahat yung mga nandiyan dyan at lahat ng mga deboto sa buong Pilipinas, hindi lang naman sa Manila may prosesyon eh. Meron din sa mga ibang probinsya, nilalabas din nilang mahal na pong Nazareno. Lahat po yan, tanungin ninyo. Isa lang ang sasabihin, meron silang kahilingan na natupad. Lahat po yan. Nilalahat po yan. Parami po ng paramihan eh. Oo. Tsaka yun po, hindi po nakikialam sa politika yung mga yan eh. Oo, hindi yun. Hindi yun. Itong asawa ko. Kasi mahilig ako sa Chinese beauty. Sabi ko sa kanya, Lord, gusto ko mapangasawa, inchi ka. Parang pabiro lang. Kasi meron nung kaming apartment na inuupahan sa Maynila, sa Quiapo. Meron nung may kwarto ho doon na hindi naman namin ginagamit, pinaroom for rent namin. May mga tumitira doon kasi nga nasa ano kami, sa parang malapit kami simbahan, palengke, eskwelahan, university belt, kumbaga. Natutulog ako sa sala kumatok. Dito ho ba yung room for rent? Nay, may titingin ng kwarto. Sabi naman nanay ko, di ba't di ka ba tumayo dyan at ipakita mo? Yun na pala yung mapapangasawa ko, inchik. Hinatid pa sa bahay namin. Yan, asawa ko siya. Pero, basta yung kasi nahiling ko, inchik eh. Hindi ko naman sana hiniling ko, milyonaryong inchik. Binigay sa akin, walang-wala. Pero, natulungan naman namin. Natulungan ko rin yung pamilya niya. Ngayon, ito nga, puro kawalang yan ng naging gante. Mga itong animal na mga buwisit na mga to. Ay, nako. Bahala na si Lord sa inyo, mga buwisit kayo Tomas Buenaventura, welcome to the club. Pag natakot si Bong, lahat kaso atras. Totoo yan. 3JC ulit. Serox, sabi nga ni Ka Enzo, pag nagpauto si BBM kay Digong, lalo siyang magiging laruan ni Diggs. Totoo. Pero sa palagi ko naman, Serox, matalino si BBM at Lisa sa laro ni Diggs. Dehin sila pauuto. Alam din niya ni Amy ang larong yan. Totoo yan, ha? Bumanat ka naman, friend. May pa-dehins ka pa. Mukhang tambay ka talaga sa Quiapo nung araw, friend, MLQ kasi ito si 3J Shopee. Aray ko. 3J Shopee ulit. Xerox, di ba nasabi ko sa'yo na yang sila Celes at Badoydoy na yan, tip of the iceberg lang yan. Akala nila pinakawalan sila ng kamera dahil kuno natakot ang kamera sa kanila. Tawa-tawa si Friend J, no? Kaya sila pinakawalan dahil bagong isda lang sila. Ang target yung matatabang isda tulad ng SMNI, Kibuloy, Dig, Sara. At ngayon, si Pulong. Wala na ring budget. So, kanino ang huling halakhak? Kaya yan si Celes sa
booking tuloy sa pagkatao. O ano ngayon sila? Kain pa ako. sabi ni eto, si Kabayo. Kain, Tornilyo, kain pa ako. 3J Shop ulit to. Si Rox, abot na hanggang Davao ang ganti ni Romualdez BBM sa ginawa nila sa Japan na pinahiya ng mga sarapan si Romualdez, di ba? Yan, kapag gumanti sila, talab agad. Oo, ba? Shout out, friend Amy Bingson. Sana wala kang sakit o sana nasa maayos ka. Wala kasi friend Shervin, wala ka pang balita. Dolor Garcia, shout out. Belinda Magtangob, shout out sa inyo dyan sa Italy. 3J Shop ulit to. Kaya nga si Rox, dapat hindi mo kinakalaban ang nasa pwesto. Itong ginagawa ni Sara na nagbigay ng pulburon sa bata at sinabi pang nakaka-addict yan. Siyempre, hindi yan nagustuhan ni Lisa. Kaya ayan, damay na pati si Pulong. Si Kapitan Clemente naman, ayun, nagtatago na, di na nakapag-vlog. Kala ko ba si Sara ang presidente niya? Totoo, Eman Scalona, nak, shout out. Brother Elias Isyo, shout out. Boyong Kong Balong, shout out. DJ Shop ulit to. Pag nakulong sila Digong, Sara Bato, kasama na rin si I Move. Sige, isama na yan para naman mabawasan ang mga hambog sa Senado. Si Kibuloy sa USA, aba dapat tayong magpa-party Akalain mo, sabi nga ni Sharon Cuneta, bukas luluhod ang mga tala. Luluhod na si Diggs kay BBM. 3J Shop ulit. Alam mo, Xerox, kahit lahat pa ng pastoral worker o maski buong KOJ ang mag-vlog, isa-isa wala namang effect yan sa FBI. Makukulong pa rin si Kibuloy. Saka dapat sa US sila umapila, hindi dito sa vlog nila sa Pinas. Wala namang kaso si Kips dito sa Pinas. Pero yung Uncle Sam, di makakaligtas ang isang Kibuloy. Totoo yan, friend Jane, Anong walang kaso? Meron. Mga kaso niya rito, rape Pero dismiss. O, diba? Ikaw na maging Kibulog, 3J Shop ulit, Tawa-tawa, bait-baitan na si Diggs kay BBM. Anyari? Ang isang digong, ang bait kay BBM ngayon? Nasasaktan na ba ang isang tigasin ng Davao? Yun nga Oy, mission accomplished mga boss. Nakapaglibang na naman tayo. Inabot yata. Konti na lang, isang oras na mga friend. Tignan ko, baka makapag-vlog na naman ako mamaya. O gusto kong gawa ng vlog tong aking hipag na hanggang ngayon naliligaw pa rin ng landas Magandang gabi po mga boss. God bless. Magbigay ho kayo ng reaksyon tungkol dito sa si Digong daw holy man. Holy man. Baka mamaya holy man ka na God bless mga boss.